ay lagi nating tatandaan, nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa natin. Hayag o lihim sa tao ay walang naitatago sa Panginoon, mabuti man o masama. Mayroong Diyos na matuwid na hahatol sa atin pag kinuha niya ang mga mananampalataya at ang mga nagtagumpay. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. Sa gayoy, makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ayon po sa bersikulo, ang mga namatay sa paglilingkod kay Kristo or nandoon po sa lupa na nakalibing, kukunin po at pupunta po sa alapaap. Pagkatapos po noon, ang mga natitira pang buhay na nanampalataya sa Panginoong Hesus ay dadagitin, kukuhanin, aagawin ang sabi ng bersikulo. Sa Tagalog po doon natin nakita yung pagdagit, pag-agaw, pagkuha, at sa English version po dito po natin makikita yung salitang rapture po mismo, yung salitang caught away or taken away. Ang sabi po ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17 ng Amplified version, for the Lord himself will come down from heaven with a shout of command, with the voice of the archangel, with the blast of the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain on the earth will simultaneously be caught up or raptured together with them resurrected ones in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will always be with the Lord. The second coming ay dalawang bahagi. Ang unang part ay yung rapture. Kasi sa rapture, dito kukunin pa lang niya yung mga banal at mga hinirang, yung mga nagtagumpay po. Siya'y bababa pero hindi pa lubusang magpapakita. Doon lang po imimit sa clouds, sa mga alapaap, sa ulap lang po imimit ng Panginoon ang mga banal. Hindi pa siya makikita ng mga naiwan sa rapture. Ang makikita lang ng mga tao ay yung mga Christians na biglang naglaho. Ang makakita lang po sa kanya ay yung mga nakuha sa rapture. Kasama po ng mga nag-resurrect na Christian na namatay na. Ito po yung sinabi ng Biblia na magmimit po ang mga Kristiyanong makukuha sa rapture. Pati po na namatay na Kristiyano na magre-resurrect po, imimit sa cloud ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 hanggang 17, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin, at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Yan po yung first part ng second coming ni Jesus Christ. Pagkatapos po niyan, dyan na magro-rule ang Antichrist. Dyan na magro-rule yung false prophet. 7 years of tribulation. Ito po yung pinag-aaralan natin. Sa 7 years of tribulation ay nahahati sa dalawa. 3.5 years ng kapayapaan at magpapakilala ang Antikristo na siya ay mabait at maraming sasamba sa kanya, sapagkat marami po siyang gagawing kababalaghan. Pagkatapos ng 3.5 years, magpapakilala na siya po ay suwail at lalapastangan sa Diyos. Ang mga bituin ay mahuhulog po mula sa langit, na mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Delubyo po ang mangyayari mga kapatid, na kahit yung nasa kalawakan ay makikita na ito'y maguhulugan yung mga bituin at mayayanig. Kaya po humanap na ang lahat ng hahanap ng masisilungan. Sabi ng Biblia, Bundok, taganan mo ako sapagkat di ko makakayanan yung paghihirap na ito. tatakas yung kamatayan. Gusto mong mamatay pero hindi ka mamamatay, naiwang ka doon sa rapture kasi hindi ka tumalikod sa kasalanan mo. Kaya mararanasan mo yung dilubyo, yung matinding paghihirap. Papakawalan na ng Panginoon yung kanyang puot. Mararanasan ng mga taong may iniwan. At habang merong paghihirap po sa lupa sa mga naiwan po sa rapture, meron pong magaganap sa sangkalangitan, marriage supper of the Lamb at judgment seat of Christ. Kaya nga naghahangad tayong maging kaluguran sa Kanya, maging tayo man ay nananahan sa katawan o wala sa katawan. Ito ay sapagkat tayong lahat ay haharap sa luklukan ng paghatol ni Kristo, upang ang bawat isa ay tumanggap ng nauukol sa atin para sa mga bagay na ginawa sa katawan,
maging ito man ay mabuti. Pagkatapos nakita kong bumukas ang langit at doon ay lumitaw ang isang puting kabayo. Tapat at totoo ang tawag sa nakasakay dito at makatarungan siyang humahatol at nakikipagdigma. Grabe yung pagtangis nila na makikita nila ang Panginoong Hesus na maghahari na nakasakay sa puting kabayo kasama ng mga namuhay ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Kaya tatangis ang lahat ng makakakita sa Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagparito. Matthew chapter 24 verse 30, pagkatapos ay makikita ang mga tanda ng anak ng tao sa langit. Pagkatapos ay mananaghoy ang lahat ng mga lipi ng lupa. Makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At dito magaganap ang digmaan sa pamagitan ng Panginoong Hesus at ng Satanas. Ibubulid sa impyerno ang Antikristo at ang huwad na propeta at sila po ay matatalo ng Panginoon. Matinding labanan po ito, the Battle of Armageddon. At pagkatapos po nun, matatalo ang Satanas at siya igagapos sa loob ng 1,000 taon. At maghahari ang Panginoong Hesus kasama ng mga naligtas dito po sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Tawag po dito ay the millennial reign of Jesus Christ. Kung mapapansin nyo, ganun lang ang pag-iingat ng Panginoon sa mga mananampalataya. Ang pag-asa ay ang pagdating niya. Kahit po mamatay ang isang Kristiyano at namuhay na matuwid at nahirapan sa paglilingkod, hindi po mawawalan ng kabuluhan yun. Kahit tayo mga kapatid, pinapaabot ng Panginoon sa atin ito na ang pag-asa ay sa Panginoon at hindi mawawalan ng kabuluhan ng mga pinaglilingkod po natin sa Panginoon. Kung babasahin natin buong Revelation, talo na po si Satanas o ang demonyo. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa atin na higit pa tayo sa mga mananagumpay. Ang gawa ng kaaway at ang demonyo o ang Satanas ay talunan na po. Kaya wag po tayo magpapadala sa gawa ng kaaway. I hope po sa lahat nakakarinig po ng pangangaral na ito ay kumilos ang Panginoon sa inyo. Na naliwanagan po tayo sa pangangaral po ng salita ng Panginoon at ito po sana ay naging pag-asa natin sa paglilingkod sa Panginoon. Gusto ko magpasalamat sa iyo kapatid na nakarating sa huling part ng video ito. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, huwag mo kalimutang i-like. Kung meron kang gustong sabihin, may mga tanong, gusto mo i-share yung thought mo, ilagay nyo lang po sa comment section. Kung ikaw man ay bago pa lang sa channel natin, huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga i-release natin na video. Salamat po uli mga kapatid. Hanggang sa susunod po na pagkikita natin, ito ang inyong lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.